Pa before and after naman tayo at eto nga yung itsura ng labas namin nung hindi ko pa kilala yung aesthetic. At eto na nga siya ngayon, naglagay kami dito ng grass mat, nagpintura ng sahig, pati na nga rin nagpintura ng mga pader. Mas gumanda at umaliwalas nga rin tignan dito kasi hindi lang pader at sahig, pati na nga rin kisame at nagdagdag nga rin ako dyan ng mga grass. At pagpasok naman ng bahay, dito pa rin naman nakalagay yung TV namin sa may gilid at kulay black nga halos yung mga gamit namin dito. At ngayon nga pagpasok mo, nandito pa rin naman yung TV namin sa may gilid pero ang laki na ng pinagbago. More on puti na nga ako ngayon dahil kilala ko na yung timputi-ting kahoy. Sa pader nga pinalitan ko kasi dati foam bricks nga tapos ang dilim tignan. Ngayon nga wallpaper na siya tapos PVC wall decor. At grabe, eto pa nga yung Christmas tree ko dati na maliit lang tapos ilang taong ko nga rin tong ginamit. Sa pagkakatanda ko nga 100 plus lang yung bili ko dito sa Christmas tree na to tapos bumili lang din ako ng mga panabe. At katuwang ko pa nga yung bunso ko dito sa pag-aayos ng Christmas tree at kahit nga maliit lang yan, masaya na ako. At ganito nga lang nakaset up yan dati. Grabe no, nakakatuwa kasi ang laki na ng changes. At syempre mas masaya ako ngayon dahil nga eto't mas malaki na yung Christmas tree namin. Grabe, hindi ko akalain magkakaroon ako ng ganito kalaking Christmas tree. Alam nyo ba dati, pangarap ko lang din to tapos mas maganda pa nga yung naibigay sa akin. Hindi lang mataas, may pa-snow pa nga. Last year din naman ako nagkaroon nito pero mga December na at wala pa nga ako masyadong pasabit noon pero ngayon nga mas gumanda na siya. At ito nga yung ginagamit namin dati na sofa na labas-labas na yung bakal at nilalagyan ko na nga lang ng karton at sapin para nga hindi masakit upuan. Kaya thank you Lord talaga dahil meron na nga kaming mas maayos ngayon na nauupuan. Mas malaki at mas malambot na nga itong upuan, hindi nga kamukha dati. May mga small appliances na rin naman ako dati at dito pa rin naman yung nakapwesto kasi nga wala akong mapaglagyan dun sa may kusina. At ngayon nga dito pa rin naman nakapwesto yung mga small appliances ko dahil dito nagla-live yung asawa ko. Pero nung di pa siya nagla-live sa kusina talaga ito nakalagay dun sa may itaas kung saan ako nagpalagay sa kanya ng patungan. Ang sayang lang talaga ng puso ko kasi may mga gamit talaga ako na hindi ko akalain na magkakaroon ako. Akalain mo yun, pangarap ko lang din talaga yung mga electric griller, yung ganitong klase ng rice cooker, pati na nga rin oven. Ngayon nga, ang saya-saya ko kasi meron na rin ako. At kung dati nga nag-grocery ako kada kinsenas, limit lang talaga ako ng 1,000 to 1,500. Ngayon nga, umaabot na ako ng 4,000. Hindi ko nga akalain na magbabudget ako ng 8,000 para sa grocery sa isang buwan. Kaya for me, sobrang laking achievement talaga nito para sa akin. Pati nga mga artificial plant at ganitong floor lamp, pero na rin ako nakakatuwa lang. Ang hindi nga lang nagbago dito, itong tukador, dito pa rin siya nakalagay. Pati na nga rin pala tong lamesa, wala pa rin pinagbago. Ang pinagbago lang dyan yung tablecloth. At dito banda, wala naman ako masyadong dinagdag, kundi yung coffee area. At yung ref nga, nandyan pa rin naman. At bago nga makapasok ng kwarto, may mga nakasabit dyan na bag. Nandyan nga rin yung mga hanger ko, mga uniform, pati na nga rin yung mga labahan namin. At ito yung itsura ng kwarto namin. Ayan, semento pa talaga yung sahig. Tapos iba pa yung kulay ng pintura sa pader. At ngayon nga, ganito na yung itsura. Bago pumasok sa kwarto, meron na kami ditong olive tree, tsaka lagayan ng sapatos. At ito namang kwarto, last month lang namin to na pa-makeover. Grabe no, ang laki talaga ng pinagbago ng kwarto na to. At ito naman, bago nga makarating ng kusina, meron ako dyan pa kortina. At ganito naman yung itsura ng kusina ko dati. Naku po, mas malala pa nga to dati kasi yung pinagpapatungan ko dyan, halos matatanggal na talaga. Tapos may mga pa-wallpaper pa ako sa pader na color blue. At sa ngayon nga, ito na yung itsura ng kusina. Ang laki talaga ng iginanda. At sa lahat nga ng sulok dito sa bahay, ito talagang kusina yung pinaka-favorite na spot ko. Dito rin kasi talaga ako noon nagsimula mag-makeover. Kung nakakapanood kayo ng mga vlogs ko dati, ito yung unang-unang mini-makeover namin. At dito banda, wala namang halos pinagbago at wala pa naman kaming naayos dito, kundi nga pintura lang muna. At nandito naman na tayo sa pinto namin. Ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na sira-sira na talaga yung pinto namin dati. Pagkadating ko dito, sira na talaga to. Tapos dinikitan ko siya ng ganitong wallpaper na plastic lang na nabili ko sa Novo. Halos pasuko na talaga tong pinto. Kami lang ang hindi pa sumusuko. Nung time na to, wala pa rin kasi talaga kaming budget na pamalit para dito. Kaya pinagtsatsagaan pa namin yan. At ang naisip ko nga dati para kahit papano gumanda-ganda siya tignan, lagyan nga ng foam bricks. Foam bricks pa lang nilagay ko dati. Tuwan-tuwa na ako at nagagandahan na. At sa ngayon nga, ganito na yung itsura ng pinto namin. Kaya nung nagka-budget talaga ako, eto yung unang-una kong pinagawa. Nahihiya kasi talaga ako every time na naglilinis area ako dito sa CR. Halos matanggal-tanggal na nga yung pinto namin. So ayun, sobrang saya ko lang kasi ang laki talaga ng changes dito sa loob ng CR. Hindi lang pinto yung nadagdag dito, kundi na nga rin shower, pati na nga rin yung iba pang patungan at kung ano-ano pa. At ayun, sana nagustuhan nyo itong ating pa-before and after dito sa loob ng bahay kasi ang dami talaga nagsasabi dito na ang laki ng araw ng pinagbago. At yun lang muna
muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.